sa buhay ninyo. Ganun ba? Hindi, don't get me wrong, hindi ganun ka-problematic. Ayoko lang na mga members magsiraan. Hindi, mas okay dito sa amin. Hindi, okay namin dito. Hindi, palpak yun sa inyo. Ganun. Huwag kayo magsisiraan. One line of thinking lang, no? Gusto nyo magandang bansa, you better act like it. Nang gusto nyo magandang bansa. Hindi yung gusto nyo magandang bansa, magsisiraan tayo. Ano yun? Peke. Hindi tama yun. So, tama na yung mga siraan, Nararamdaman ko, Kap Dado, thank you. Anita Reunard, thank you for the heart, no? Erwin Congreso, sali ako sa SFGF, Kap Dado. Yeah. Iba-vlog ko rin yung how to, no? Merong how to. How to join. Isang vlog yun siguro. Jennifer Kadungog, the will of our Father is of the Son. Larna, iba talaga pag may take. Ano yan? Pag may take. Hindi kita nakuha, Larna. Dindol, lahoy, tama ka sir, lahat korap na, dapat revgov na. Malala na ang toxic sa Pilipinas. Anita Reunard. Oo nga po eh. Oo nga. Mary Santos, watching from Hong Kong. Hello, Mary. Love you from Hong Kong. Trying hard, singing vlogger. We support you, Supremo Dado. Maraming salamat. Lucy Dries, MLSO po, Kap Dado, always watching po from Israel. Wendy Klong, sir, may dayaan po ata sa eleksyon, nakakadismaya. Yun na nga eh. Alam naman natin, di ba? And yet, we are hoping na walang dayaan. Alam naman natin, magkakaroon ng dayaan. So, naiwan ko sa Pilipino nga eh. Pinabot natin eleksyon and then mapoproclaim na winner yung mga candidate ng administration. But they're forcing it eh. They're forcing it upon our throats and then ang magiging resulta niya, revolution eh. Because the people will be so pissed off that they will stand up. Yun yung Vox Populi, Vox Day. Mabuhay po, Kap Dado. Thank you. Erlinda Flores said hi. Thank you. Larnab. Thank you. Katkat DDS forever. Tama po, sir. Karamihan ng congressman, isa sa nagpapahirap sa ating bansa, mga sariling interest lang ang inaatupag. Kaya dapat reboot the system para makausad na talaga ang bansa. Thank you. Imagine yung from 300 congressmen, biglang 18 na lang. 18 regions, 1 per region. Ba't mo kinakailangan ng maraming congressman? Ano pa bang batas ang gagawin? Is not the Constitution enough? Is it not, gumawa tayo ng natin? Let's correct everything. Why are we spending billions to maintain a 300 plus contingent ng congressmen? 316 ba? 18. Round off na natin, 320 congressmen. What for? Anong batas ang pinapasa? Wala ngayong mandatory ROTC. Wala ngayong death penalty. And we are paying billions to maintain this lower house and this Senate. And my golly, we have no death penalty. Why? Because they're all... Ewan ko. Isang revolutionary government yan. Kita mo, isang proclamation lang yan. May death penalty na eh. Patay lahat yan eh. Lahat ng abusado. Isa lang na revolutionary order, number 4. Yun yung sinasabi kong day 0. Abangan nyo yung, yung vlog ko, 365 days of transition. Plug ako ng plug, maganda yun kasi. Solusyon, hindi yung panay ganyan. Panay walang direksyon na vlog namin lahat. Tapos nun, wala rin. So, I was thinking, sige nga, pag-isipan na nga, may panay-angas tayo eh. Pag-usapan nga natin yung solusyon. Kung kopyahin man, ngayon, kopyahin. Sige, tumakbo kayo, politika. Kopyahin nyo. Sige, mag-revolutionary government kayo. Kopyahin nyo. Okay lang sa akin. Basta nandyan yung konsepto. Wala nag-iisip eh. Meron na ba ngayon nag-iisip?
Kung paano i-reboot ang Pilipinas, wala. Kaya nga, gawin ko na. And then share it. Virginia Pariso, God bless po, sir. Okay, Mary Santos, nasa likod mo po kami sa inyong adikain that will benefit the whole Philippines. SGF Hong Kong here. Thank you. Uy, meron ng SFGF Hong Kong. Thank you. Tuli naman. Tuli naman. Rosa's Adventure, shout out Cap Dado. Manuel Paul Villa Flores, mabuhay ka Sir Boss Dado. Bobby Aptuan, basta ako sir, support me sa inyo sa kung anong makakabuti sa bayan. Thank you Bobby thank you. Nimpa Ortua, pag si Inday Sara Presidente, pwede kang advisor Cap Dado, hanga ako sa galing mo at talino, thank you. Stay healthy, God bless you and family. Thank you, thank you. It has to be Inday Sara na humanga rin, di ba? Kasi kahit anong ngak-ngak ko, kahit anong sabihin ko, kung marami naman siyang pinagkakatiwanan, dun siya. Thank you Thank you, Nympha. Fredis Astorga. SKB, you must have looked handsome in your younger days. Maybe. Jomar Diaz Aguirre. Sir, anong masasabi mo kay COMELEC Chairman Garcia parang dadayain tayo ng eleksyon? Yun nga kay yung sino yung attorney? Sino yung attorney na nag-question sa COMELEC? Hindi. Yung bata pa na attorney. Kalimutan ko. Respicio. Hindi nga nila sinagot something's wrong. Yun nga ngayon yung something's wrong sa online voting abroad, something's wrong. Nandun yung mga indicator na the results will be tampered, no? Let's just hope for the good. Let's just hope that they did a good job, sila chairman. Well, anyway, pagka wala, sila yung at pagka-corrupted talaga lahat yung buong sistema, that will result to a upheaval ng taong bayan. That will result to a revolution, and then that will result to a reboot, a transition of 365 days. Kaya nga gusto kong pag-usapan just in case mangyari, at least meron na akong nasimulan. Kunyari, mangyari yan in 10 days, mangyari yan in 1 month, mangyari yan in 3 months. Uy, 3 months, nakaka 90 days na ako. Araw-arawin ko man yung vlog. May topic ako hanggat kaya ko, kasi baka masama pakiramdam, baka busy. Yan. Pero most likely, I'll try to do it 365 days. Kung pwedeng dalawang araw, okay lang. Kung nasa mood. Pero maganda yun di ba? Pag-usapan natin yung 365 days of transition, kung kayang gawin, kung pwede, at ano yung mga magagawa, anong gagawin natin sa mining law, anong gagawin natin sa tourism, anong gagawin natin sa banking, anong gagawin natin sa mainstream media, anong gagawin natin sa mga daming gagawin. So, isa-isay natin. One day at a time. No? And probably, pwede palang ganun, And then may roadmap na tayo. How to transition. So, meron ng plano. Anong gagawin natin sa AFP? Tama ba gawin natin 300,000? O 500,000? Ano yung heavy? Air Force, syempre. So, paano mo i-layout? Anong gagawin natin doon sa 1 trillion? 1 trillion budget sa AFP. Anong gagawin natin doon? Saan natin set up yung mga factory ng defense equipment? So, mapag-usapan. Mag-research din ako. Virginia Parisok, may God listen to our city, to our cry, Lord, protect and save Philippines. The only one love
country, we had thank you. Thank you, Virginia. Lisa's official channel. Kaya nga po, sir, ingatan nyo po ang inyong health dahil kayo po kailangan naming mga taong bayan, kakampi namin kayo na lang po lumaban ng mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Maraming mga lalaban. Jealous boy, go DDS forever. Virgilio de los Reyes, good afternoon. Cap Dado, Lisa official channel, tama po kayo sir. Virginia Palisok, Holy Spirit be with us. Thank you amen Virginia. Virgilio de los Reyes, palitan sir Cap Dado na gobyerno. Nasa inyo yun Dick Bergonya, good afternoon sir. Dami ng Wolfgang Jr. Sumalinog, sama po sir magkatotoo. Sana po sir magkatotoo lahat po ng pinaplano nyo po sir. Salamat po ng marami sa malasakit po ninyo sa mahal nating bayan po. Thank you Virgilio de los Reyes, system of government ang palitan. State of Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Leonor Ganmon, good afternoon Sir Dado, always watching from Zamboanga del Sur. Yam Katubay, may gagalawin na naman yang mga kagapay na Duterte sir. Baka uhuli na sila bato. Pwede. Felix Almendras, watching from Cebu sir. Dado, ingat. Gemma Malikay, good PM Sir Dado, lagi kang hinihintay ang live. Salamat naman at nag-live ka. Hindi ginugurgur signal ko Virginia Palisok, God bless everyone. Mers, sir, nakadismaya inendorso ni Sara si Amy. O nga, Alliance. Kung hindi man lumusot yung 10, at least yung 2 lusot kasi nasa top 10 si Camille. Villar, and then si Inday Sara nasa 13. Tapos yung kamay nasa pasok sa 12. Ang strategic alliance. So she's securing kunyari yung 2 boto sa impeachment trial. That's strategic. Tactical alliance, para lang na nagpaiwati kasi sila na laban yung pamilya ng Villar, suporta kay Duterte, hindi sang-ayon sa ginawa kay Duterte. Si Amy nagsa-senate, kumbaga sa allies, allies. So it would be, she's proceeding with caution at the same time with parang may wisdom behind yan na hindi nyo nakikita, hindi ko nakikita. Ang comment siyempre ng iba, last time na nagtaas siya ng kamay, nabudol tayo, Marcos. Ngayon, tinataas na naman niya kamay ng isa pang Marcos. Na hindi ka pa sure, baka naggagamitan lang. Malalaman natin. Ang punto, sa survey kasi, hindi lumalabas lahat yung 10. So, it is at strategic thinking kung mag-secure ka ng 2 na additional. Kung 4 lang yung lumalabas, Marcoleta, Bato, Bongo, sino pa yung isa? Si artista, Philip Salvador. 4, dagdag mong 2, may 6 na siya. So, 6 to go. Ngayon, ang problem is, 10 yun, in-endorse mo naman yung 10, hopefully, papasok yung 10. Just in case, bitin yung endorsement mo, doon sa 10, 6 lang ang pumasok, meron ka ng 2 na additional. So, 8 na. Sigurado kang, kung hindi magbabago yung, kung manggayan, gagamit ba, o kung they will hold true hanggang sa impeachment trial, pumoposisyon lang ang Inday Sara na pagdating na impeachment trial, she has majority of the Senate, not guilty. And
Kung dalawa yung dadagdag na not guilty, malaking bagay. But you have to win PDP laban, straight. Yung dalawa, dito na yung dalawa, na lumilitaw. Ang question lang talaga is, ano iboboto ng tao? Kaya doon papasok yung strategic vote ninyo. Kita nyo? Ang Inday Sara, nagta-tactical alliance or strategic alliance so that she will be prepared. She's considering na hindi siya ma-impeach. So, kung titignan nyo yung stand ni Inday, abay, wag nyo ako impeach. Lalaban ako. So right now, she's making steps. She's taking steps para hindi siya ma-impeach. A sign na ayaw kong ma-impeach. Lalaban ako, mga animal kayo. And I'll be the next president, mga hayop kayo. So yun yung thinking. Tactical, strategic, alliance. Meron kang 10 ine-endorse, mukhang ina, 4 pa yung lumalabas unless na dinadayo yung survey. Ko 10 plus 2, pasok na yung dalawa, si Camille at saka si Irene. And she's a Marcos. That's the magic word there. If she has the Marcos name to her side, the Bongbong Marcos will have a problem fighting her kasi the kapatid is defending her. Kikwa niya? So, yung mga Marcos na clout, mahati. Merong pro-Aimee, may hatak si Aimee. Magaling naman si Aimee rin eh. At yung Marcos, mahati, maproblema siya. Hindi niya pwedeng basta-basta paano si Inday, the remaining Duterte na in power, and then kakampi ni Aimee. So, tactical alliance siya. Strategic pagka later on, kung ewan ko kung mananalo siya as the vice president, kasi maraming out to grab yung vice presidency. Strategic alliance later on para unification, makorek, rectification nung nangyari, tinaas yung kamay. Una si Bongbong na budol, ngayon tinatas yung kamay si Aimee, baka maayos. Ma-redeem yung Marcos name, maayos na, and then pwedeng she becomes the vice president if papayag yung tao, kung papayag si Inday. Or kung gamitan lang sila, ganun na politika natin, kakaasar eh. Okay? I said too much. So, si Aimee, konti na lang. Taas niya yung kamay, number 12 na yan. So, sino yung magpo-fall out? Kaya ako sinasabi, sayang si Allen Capuyan, yung mista ko. Number 15, a former chairman ng NCIP, ng Indigenous People, no? Tapos a supporter of Duterte and Kibuloy, and he's lagging behind. So, mas maganda nga sana sila rin ang taas ng kamay. Pero let's see how things will come out. Pwede na maitaas ni Inday lahat yung kamay. And then kayo mga taong bayan will come out with a strategic vote. Yung mga sinasabi na straight PDP, that is yung kumbaga sa pine-placing nyo na yung 10 senator who will vote not guilty. No, strategic vote 'yon. Ngayon yung dalawa, tinaas ni Inday yung kamay. So, 12. So, kayo, nasa inyo yan, you take the cue from Inday. Pag tignan nyo rin yung winnability, parang di masayang yung boto nyo. Okay? Yun yung problema, no? So, paano mo susuportahan yung mista ko, kung malayo? So, dapat umakyat yung mga pro-Duterte na mga na senator. Hindi naman pwedeng magpasok kayo ng hindi pro-Duterte para ma-ensure yung 12 na magboboto na not guilty. Kaya kayo mga kababayan, ang kailangan nyo, strategic vote. 12 na sigurado not guilty. In the event na ituloy yung impeachment, 12 sigurado not guilty. Ngayon doon sa dati. Sino yung mga dati na nandyan pa?
na pro Sara. So kahit magkaroon ng impeachment trial, kahit bumaha ng pera, the result will be not guilty. And then, okay na siya. So ganun yung ano. Inday Sara, ang hirap intindihin, kaya nga lang, it's a strategic alliance so that she's preparing not to be impeached. Kayo, mga kababayan, strategic vote ang kailangan sa inyo. 12 senators, sigurado not guilty. Si Inday. So, Sara is thinking of tactical strategic alliance so that she's preparing that she will not be impeached. She has the clout, she has the power to endorse people, she has the following. All she has to do, raise the hand. Lalo niya, advice ko, wag sa public. Ganun kayo, set up na lang kayo na studio, ganun na lang. It will accomplish the same thing. Tapos nun, kung 12 yan, may in-endorse, may pinili siyang dalawa, 10 plus 2, yun na yun, di ba? Pero kayo, mga kababayan, tingnan nyo yung mga survey, yung winnable na tao. Pero since na tinaas niya yung kamay ng dalawa, she knows better. She trusts that they will vote not guilty. Yun lang yun, ganun lang yan. Positioning lang. Okay. Okay, madismaya, MERS. Gama Malikay, ingatan ang puso, Sir Dado, watching from Davao. Hope and pray matapos ng problema sa ating bansa. God bless. Thank you. Kamusta mga taga Davao? Gemma Malikay. Thank you, Tapos, Maria, baguhin ang takbo ng gobyerno, it must all be based on standard, the common goal for the common good. Thank you, Maria. Sisikapin, consider, yun talaga dapat ang standard. Ed's pleasure. Good afternoon po, Kap Dado. Keep safe always. Thank you. Hi, Jeneline Ramoran. Dala po kayo na may group, sir. Pagdating sa kagipitan, magkaisa rin. Correct. Di happy ang lahat. Correct. Dalawang style of management, dalawang style, isang SF, isang SR, no? Isang reserve, isang mayor, isang nagtagal sa serbisyo, isang hindi, no? So, yun. Different personalities, different character, different style in leadership. So, imbis na magkawatak-watak yung tao sa ilalim, umiwalay na ako. Actually, for health reasons Kaya nga lang, the opportunity came na may problema and then babaklas. So, I took the challenge. Walang masama ron. I took the challenge. At risk to my health. No, I took the challenge para kung mahati man yan, control pa rin namin. Kasi kinakailangan buo Pero ayaw nung iba na may kanya-kanyang reason yan kasi. OFW, may kanya-kanyang reason kayo. So, at least better this way. Merong susunod kay Bukay, may susunod sa akin, better this way. At least yung pa rin. So, ayoko makarinig ng away. Makarinig ng away, batukan ko No? Hindi to pagalingan Yung parang ano ba mas mahalaga? Pride natin, yung katwiran natin, o yung bansa? Ano mas mahalaga? Yung ego natin o yung bansa? Ano mas mahalaga? Yung sino sa atin ang tama o yung alin talaga ang tama para sa bansa? So, yun yung Yun yung dapat isipin. We should rise up to the challenge. We should adapt. We should be better men rather than stupid people fighting out for what? Di ba? Whoever is mas magaling, whoever is mas okay na grupo, whoever is shouldn't work that way. We should rise above
personal considerations. Tignan nyo nga ako, dapat nagpapahinga na ako. Dapat ako magpapaprocedure. Bakit hindi pa? Bakit tinanggap ko pa yung dito sa kabila? Kasi nga, may problema. Kasi nga, leadership, a big ship followed by a smaller ship. Leadership, malaki na tupa, sinusundan ng maliit. Ganyan yung aso namin. Merong siga na, ano tawag doon? Yung siga na aso. Kasi siya yung lalaking herd. Siya yung leader of the herd. Ganon yung mga leon, ganon yung mga baka, ganon yung mga kalabaw, kambing. Laging meron na big ship, smaller ship, leadership. At I would prefer shepherd type of leadership. I tend for the whole flock. FGX, the whole flock. May gustong bumaklas. Doon muna ako. Dito kayo, naiwan kayo. Strong na kayo. Nakatayo na kayo. Dito ako sa bago. Shepherd type leadership. Okay? Naintindihan nyo na, no? Maestro Paul TV, Ronnie Labastiva, Kaptado, meron sa SFGF dito sa Pasay City. Ewan ko, di ko pa alam. Basher lang po ako. Ibablog ko na lang pagka okay na. Abraham Rent, watch now, sir. Ewan ko. Virgilio de los Reyes, baka patibong ni BP Inday Sara yun, Kapdan. Ewan ko, hindi ko alam. Mers, yes, Allen Kapuyan, kinakampanya ko siya sa aking pamilya. Number 15, ha? Number 15 po, Allen Kapuyan. My classmate, my first kiss, my squadmate in PMA, cadet captain, company commander, Delta Company, Scout Ranger, 1st Scout Ranger Regiment, an intelligence officer, ISAP dati, and an NCIP, no nonsense officer and chairman ng NCIP. He did a lot para sa kanila and he will do well sa Senate. Okay? Alam niya yung ng utak ng CPP, NP, NDF. He deserves to be senator. Number 15, Allen Kapuyan. Okay? So, kung si Madam Inday nagtaas ng kamay, ako taas ko yung papa niyan eh. Allen Kapuyan. Mista ko siya. Plus 83. Virginia Palisok, ingat lagi sir. Thank you. Josefina Reyes, yung pagtaas ng kamay ni BP Inday Aimee, meron ibang sabihan yan? Yes. May ibig sabihin, meron ibig sabihin yan. Yes, strategy. Nasa atin yon. Tayo naman ang boboto. Correct. Basta unahin muna natin yung Duterte 10. Correct. Oh, you see? Duterte 10 kasi strategic vote. Yung ayaw nyo kasi artista. Hindi. Strategic vote. Ensure nyo yung 10 boto na not guilty si Inday. Strategic vote. And then yung dalawa, nag-endorse si Inday eh. Dalawa. Or kung sure kayo, tingnan nyo yung kasi pinapag-usapan dito, yung winnability na. To ensure yung dalawa. So 12. It's better to have 12 not guilty votes rather than to have just 10. So if you're going to vote for 10 straight, you might as well make sure yung dalawa atin din, sa inyo rin. Duterte din. So 12. So kung 16 ang inahabol mo, ano ba yung 3/4 ng 24? Kung 16 ang habol mo, yung 12, ang laking bagay nun. 4 na lang do sa dati. Oh, Joey Villanueva, Estrada, 2, sino pa, di ba? Legarda, ewan ko, hindi ko alam yung nila eh, kung saan sila eh. Strategic vote. Papaulanin yung pera dyan eh. 200 million ang budget sa isa eh. So, kaya nga, if Sara Duterte is doing a tactical or strategic alliance to ensure that she has